accurate fire is enormously effective. Ito ang kwento ng Japanese kamikaze pilots at ang buhay na inalay nila para sa bayan. It's time, Solidarchers, welcome to Archite kung saan asintado ang bawat kalaman. Ang kamikaze attacks ay isang taktikang ginamit ng mga Hapones noong World War II upang lipulin ang mga barko at kampo ng kanilang mga kaaway. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga piloto sa isang plane crash upang wasakin ang mga pag-aari ng kanilang mga kalaban. Ang taktikang ito ay kilala bilang suicide bombing at ito'y huling ginamit noong 1945. At ang mga pilotong nakatuon sa mga misyon na ito ay tinatawag na kamikaze pilots. Paglilingkuran ng mga pilotong ito ang kanilang bansa hanggang sa kanilang huling hininga. Kaya ito'y isang malaking karangalan. Ang mga kabataan ngayon ay nagiging mas mapangahas na sa mga desisyon at ang iba nga ay nauuwi sa pagtitil ng kanilang sariling buhay. Ngunit alam nyo ba na sa Japan noong World War II, ang pagbubuwis ng buhay para sa sariling bansa ay isang misyon ng tunay na pagkamakabayan at katapatan sa sinumpaang tungkulin? Narito ang kalunos-lunos at kakaibang kwento ni Major Hajime Fuji, isang kamikaze pilot, na sa mga panahong iyon ay ipinagbawal ng pamahalaang ipagkalat ito sa publiko. Isang kwentong tungkol sa isang pamilyang Hapones na nagbuwis ng kanilang buhay upang maibigay ang matagal nang inaasam ng isa sa kanila. Bago pa man natin pag-usapan ang mga detalye, ano nga ba talaga ang suicidal mission na ito? Ang kamikaze attacks ay isang taktikang ginamit ng mga Hapones noong World War II upang lipulin ang mga barko at kampo ng kanilang mga kaaway. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga piloto sa isang plane crash upang wasakin ang mga pag-aari ng kanilang mga kalaban. Ang taktikang ito ay kilala bilang suicide bombing at ito'y huling ginamit noong 1945. At ang mga pilotong nakatuon sa mga misyong ito ay tinatawag na kamikaze pilots. Paglilingkuran ng mga pilotong ito ang kanilang bansa hanggang sa kanilang huling hininga, kaya ito'y isang malaking karangalan. Ang mga kwento ng mga kamikaze pilots ay madalas na pinapalibutan ng magkahalong damdamin ng patriotismo, kalungkutan at sakripisyo. Marami sa kanila ang mga kabataan na walang ibang pagpipilian at naramdaman nilang tungkulin nilang sumunod sa kanilang bansa. Narito ang ilan sa mga kilalang pangalan ng kamikaze pilots at ang kanilang naging karanasan. Si Lieutenant Yukio Seki ay isa sa mga pinakaunang kamikaze pilots. Siya ang nanguna sa unang opisyal na kamikaze attack noong October 25, 1944 sa Battle of Leyte Gulf sa Pilipinas. Bagamat si Seki ay kinikilala bilang isang bayani ng Japan, iniulat na hindi siya lubos na sumang-ayon sa ideya ng kamikaze missions. Ngunit tinanggap niya ang kanyang tungkulin bilang isang tungkulin sa bansa. Si Lieutenant Kiyoshi Ogawa ay isang kilalang kamikaze pilot na naging bahagi ng isang misyon noong April 1945. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay naglungsad ng atake sa American aircraft carrier USS Bunker Hill na nagresulta sa pagkamatay ng higit sa 390 American sailors at pagkasira ng barko. Sa kanilang huling sulat bago magmisyon, ipinahayag ni Ogawa ang kanyang pagmamahal sa kanyang bansa at pamilya, ngunit nagpakita rin ng kalungkutan sa pag-iwan sa kanila. Isang kwento ng isang batang kamikaze pilot na nagangalang Seki Monetaka ay madalas na nababanggit. Si Seki ay inatasang maglunsad ng kamikaze mission, bagaman siya ay nagdadalawang isip, pinili niyang sundin ang utos. Ang kanyang pag-atake ay hindi naging matagumpay dahil nakailag ang target na barko at bumalik siya sa base. Kalaunan ay namatay din siya sa ibang kamikaze mission. Si Masafumi Arima, isang Japanese admiral na itinuturing na naglungsad ng unang kamikaze attack,
bagamat hindi pa opisyal ang ganitong mga misyon sa panahong iyon. Si Arima ay namuno sa isang suicide attack laban sa isang American aircraft carrier at siya itinuturing na isa sa mga nagbigay ng inspirasyon sa mas maraming kamikaze operations sa mga sumunod na taon. Si Takeshi Kasuga ay isa sa mga bihirang kamikaze pilots na hindi natuloy ang misyon. Sa halip na mag-crash, ang kanyang eroplano ay nasira at siya ay bumagsak sa karagatan. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya at isa siya sa mga iilang pilots na nakapagbahagi ng kanilang karanasan pagkatapos ng digmaan. Si Kasuga ay nagpatuloy bilang isang masugid na tagapagtaguyod ng kapayapaan matapos ang digmaan. Naniniwala na ang kamikaze attacks ay walang saysay at walang dapat ulitin. Balikan natin ang kwento ni Major Hajime Fuji. Kagaya lang naman siya ng ibang nag-alay na kanilang buhay para sa kanilang bansa. Ano sa tingin mo ang kakaiba sa kanyang kwento na naging dahilan kung bakit sulit na sulit itong ibahagi? Isa siya sa mga panganay na anak ng isang magsasaka sa Ibaraki Prefecture. Siya sana ang magmamana ng kanilang family farm hanggang sa nagboluntaryo siyang sumapi sa hukbo. Gayunpaman, bihasang-bihasa pala siya sa machine gunning. Kaya ipinadala siya sa China sa mga panahon ng digmaan. Sa kasamaang palad, na-injured ang kanyang kaliwang kamay dahil sa isang mortar shell. At doon, ginamot siya ng isang magandang nurse. Nakalaunay kanyang mapapakasalan sa kanilang tinubuang lupa, si Fukoko. Love at first sight nga ito. Ang kanilang kasalan ay suminsay sa Japanese norms ng arranged marriages. Sa halip na pabalikin sa China, siya ay umanib sa Army Air Corps Academy sa Japan dahil sa kanyang pambihirang kakayahan kung saan nakapagtapos siya noong 1943. Siya ay naging company commander sa Kaitamas Kumagaya Army Aviation School. Siya ay itinalagang magturo tungkol sa karakter and mental discipline upang maitanim ang patriotism at loyalty sa mga mag-aaral dito. At oo, kasama na rito ang pagsasagawa ng plane crash upang wasakin ang mga pag-aari ng kanilang mga kalaban. Ngunit hindi hipokrito si Fuji. Itinuro niya ang kanyang tunay at taimtim na pinaniniwalaan. Pinatutuhanan pa ng iilan sa kanyang mga estudyante kung gaano niya kagustong makasama sila sa pag-aalay ng kanilang mga buhay. If needed, crash your aircraft into an enemy camp or into an enemy ship. Kahit ganoon ang kanyang pagnanais, hindi niya magagawa ito dahil sa kanyang napinsalang braso. Noong World War II, sunod-sunod ang pagkatalo ng Japan kaya kukonti na lamang ang mga veteranong naiwan dahil karamihan sa kanila ay hindi na nakabalik. Ang all-time motto ni Major Fuji ay words and deeds should be consistent. Maaring nakaramdam siya ng matinding pagkakakonsensya dahil habang ang mga estudyanteng tinuturuan niya ay inatasang lumahok sa mga kamikaze attacks, siya ay nananatiling ligtas. Taos-puso at patuloy niyang ipinahayag sa kanila, I will not let only you die. I, as your company commander, also will surely go. Determinado siyang humiling na ang kanyang buhay din ay magiging isang national sacrifice. Ngunit 2 beses na siyang tinanggihan dahil napatunayan niya ang kanyang pakinabang sa China at siya ay isang family man. Siya ang asawa ni Fukoko na nakiusap sa kanyang manatili at isang ama ng 2 niyang anak na babae. Kung aalis siya ng tuluyan, ano na lang ba ang mangyayari sa kanila? Magiging isa itong pangamba kay Fuji. Ayon sa kanyang sariling pananaw dahil sa kanyang pagtataksil sa kanyang mga estudyante at kanyang bansang minamahal, siya ay bababa o sisisihin niya ang kanyang pamilya sa kahihiyan. Hanggang dumating ang araw ng December 14, 1944, si Fukoko kasama ang 1 taong gulang nilang anak na si Shiko na nakatali sa kanyang likod at ang 3 taong gulang na si Kazuko ay nakatali sa kanyang kamay. Silang 3 sa kanilang pinakamagandang kimono ay tumalon sa mabangis at malamig na agos ng tubig malapit sa pinagtatrabahuhan ni Fuji sa Arakawa River. Nag-iwan ng isang liham si Fukoko na nagsasabing, since you probably would be worried about us and not be able to freely carry out your duties because we are here, we go ahead before you and will wait for you. Please fight without reserve. Maya-maya ay natagpuan ng pulis ang kanilang mga bangkay. Tinawagan naman kaagad si Fuji. Kinabukasan,
gumawa siya ng isang liham sa kanyang panganay na anak, si Kazuko, na nakiusap na alagaan ang kanyang ina at kapatid hanggang magkakasama silang muli. Kanyang pinutol ang kanyang pinky finger na tinatawag na Yubitsume at ipininta niya ang kanyang third appeal sa army gamit ang kanyang sariling dugo. February 8, 1945, siya ay tinakdang commander sa 45th Shinbo Squadron at sa wakas, kanya nang nadama ang Kaishi o cheerful spirit. Madaling araw noong May 28 ng parehong taon, siyam na mga eroplanong may gunner at piloto ay patungong Okinawa. At sa kanilang pagtataka, nagkatagpo sila ng USS Drexler at USS Lowry. Dalawa sa mga American Navy ships. Bumunggo sa USS Drexler ang dalawang eroplanong lumubog kasama ang 158 na mga crews kasama si Major Hajime Fuji. Natupad ang isang hangarin, muling pinagsama ang isang pamilya at isang kwento ng katapangan, selflessness at patriotism ang matatandaan at maibabahagi sa mga susunod na mga henerasyon. Isa lamang ito sa marami pang kwento ng kabayanihan at katapangan ng mga kamikaze pilots na nagbuwis ng buhay para sa kanilang inang bayan. Anong masasabi mo sa ating kwento, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. Siya nga pala, bago tayo tuluyang magtapos, shoutout nga pala sa ating mga Solid Archers na sina sa muli namin pagbabalik sa YouTube. Samahan nyo kaming lakbayin ang mundo ng kaalaman at tuklasin ang hiwaga na bumabalot sa ating mundo. Maraming salamat pong muli sa masugid ninyong pagsuporta. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. Hanggang sa muli, Solid Archers, it's time